Sector Management mula sa Romblon State University main campus, mga 4th year Bachelor of Public Administration student. Sa podcast na ito, tampok ang mga leader ng civil society organization at ang kanilang advokasya, karanasan at ambag sa komunidad. Maaari po bang pakilala yung sarili at yung mga organisasyon ko? Ako si Jared Pabek ng Barangay Libertad Farmers Association or Balipa. Paano po nagsimula ang inyong organisasyon? Ano po ang problema o sitwasyon na nagtutulak sa pagbuo nito? Bali, matagal na rin yung asosasyon namin pero na-registered kami ngayon sa DOLE tsaka sa bali yung 2000 ano tayo ngayon, 2020, mga 2022 na-registered kami. Siguro yung pa namin dyan, yung pinakang advokasya, yung siyempre bilang farmer, magkaroon talaga ng suporta yung sa mga magsasaka. At least kahit paano pag meron tayong yung mapaganda yung pa natin sa agrikultura, yung mga tanim, at least yung produkto, mapamura na lang yung mga pa natin sa magkaroon tayo ng supply sa agrikultura. Ganoon lang. Next please, ano po ang pangunahing mission o advocacy ng inyong organisasyon? Pero nasabi nila po. Next please, ano po ang mga pangunahing programa o aktibidad ng inyong organisasyon sa kasalukuyan? Sa ngayon po kasi yung matutukan namin yung talagang makapagtanim kami ng maayos, lalo na yung sa mga, kasi yung ibang lugar namin yung sa malayo, katulad ng sa Palate, kasi mahirap yung sasakyan, yung transport ng produkto nila, kaya dapat kahit paano ay matutukan sana magkaroon ng yung may kon kasi kami, may nabuo kami na yung tindahan sana, yung bagsakan namin ng mga gulay, yung mga produkto ng tanim namin, doon namin binabagsak para hindi na mahirapan yung mga libro namin na magbinta. Kasi mahirap magtinda, kumbaga yung bawas sa oras, tsaka yung sa transportasyon, at least doon na nila ibabagsak yun. Pati po yung gasolina niyo po. Para mamotivate pati yung mga farmers na talagang magtanim kasi mayroon na silang babagsakan. Mabilis na lang po yung process ng ano. Next please, ano pong mga pagbabago ang inyong napansin dahil sa mga gawain inyong sinasagawa po? Actually, yun nga, yung iba talaga may yung mga member na talagang engaged sa farming, yung mga farm worker, talagang nagkurso sila na magtanim kasi yung may babag sa kanila. Ang problema ka lang kung minsan yung presyuhan talaga pabago-bago eh. Depende po sa panahon pa. Tsaka yung, kasi yung low supply din ang marami nahihirapan din. Ano po ang pinakamalaking hamon na nakarap ng inyong organisasyon? Actually, yung mahirap kasi yung sa asosasyon talaga yung pag yung hindi nagkakaisa eh. Once na mayroong hindi masunod kung ano yung gusto, yung parang nagkakanya-kanya na. Actually, yun naman talaga yung pinakangkot ko sa akin kasi pag mga may meeting, yung iba medyo busy, kumbaga nag-order din eh. Kung sino lang yung activo, yun na lang yung nag-attend. Pero sana nga, kasi maganda naman ngayon yung programa ng gobyerno, marami naman na binibigay. Actually, yung sa mga members lang talaga. Kung parang mostly, pag may ayuda, yung mga livelihood, mga sa panang pera, yun, aktibo na sila. Pero pag yung mga trabaho, yung mga gawain pang aktibidad, wala, hindi mo makita eh. Paano po tumutugon ng komunidad sa inyong mga gawain? Kumbaga, pag okay naman eh, kasi kung ano yung naman yung mga problema namin pag nakaparating naman, okay din kumbaga na discuss naman eh. Ano po ang
Ano po ang mga layunin ng inyong organisasyon sa susunod na 3 hanggang 5 taon? Wala, yun lang yung pare, kumbaga, ang pan talaga namin, kumbaga, yung next in line eh. Kasi yung bilang farmers, wala na talaga tayo kasunod eh. Yun lang yung motivation sana nga, yung may mga kabataan na sa munod, mag-engage talaga sa farming. At makita na din nila kung ano yung bagay yung kahalagahan ng farming. Bakit po kayo personal na nanatili sa ganitong ganitong gawain? Actually, kung sa akin lang kasi parents ko, mga kwan din naman eh, kumbaga farmer. Tsaka, siyempre kung tinanggap ko yung pagiging presidente kasi, kumbaga, mayroon naman akong gusto na mapatunayan o gustong gawin, mahirap naman na reklamo ka ng reklamo, maganda talaga yung umpisahan mo, gawin mo sa sarili mo. Tama po. Hindi lang po puro reklamo. Kasi dapat talaga, kung may idea ka, gawin mo. Kasi hindi mo naman magagawa yung idea mo kung ordinary, kung hanggang doon ka lang eh. Pero siyempre, may kanya-kanya tayong pananaw. Kung ano yung pananaw mo, hindi angkop sa iba. Kaya nga may individual independence dapat. Kahit paano, pag andun ka na, dapat irespeto bilang isang leader. Kasi, kumbaga bilang isang leader, yung kapakanan naman ng lahat yung gagawin mo eh. May mga detailed procedures. Kasi kahit paano yung pagiging presidente or officer dyan sa mga asosasyon, wala naman na benepisyo yan. Kumbaga talagang yung serbisyo talaga. Kung ano yung idea mo, may bahagi sa membro. Mayroon po kayong nais idagdag na sa tingin niya ay mahalaga? May bahagi na hindi pa natin nakapag-usap. Parang ano po, recommendation na po. Ano yung mga sino po na Pag sa akin kasi, kung gano'n naman, depende na sa asosasyon naman yan, kung ano yung napapag-usapan, talagang dapat sundin lang kung ano yung, kasi sa discussion naman yan kung ano talaga yung mga kamaganda, kung ano yung magagawa, may kakabuti ng asosasyon. Siguro, yun nga, kumbaga, maganda naman yung programa ng, kasi minsan lang sa atin talaga yung sa panahon ngayon ay mapunti na lang talaga yung nag-engage sa farming kasi dami ng dami ng ayuda na natatanggap sa gobyerno. Yun lang talaga yung pinakang bilang farmer, yun yung pinakang namin yung parang nararamdaman ngayon kasi once na magpatrabaho ka sa bukid kung ano yung mga gawain dyan, wala ka ng katuwang kasi lahat wala ka nang makitang trabahador ngayon kasi libre na kumbaga may natatanggap ng mga ayuda kaya kawawa din kumbaga parang hindi kami makapagtanim ng maayos. Yun lang kung yung machinery, mga makinarya na galing sa gobyerno, kumbaga okay din kasi mahirap din masyadong ma-function yung pan gamit ng mga bigay Lalo po ano po sir, yung mga human power niyo po, konti na lang po. Konti na yung manpower, kaya dapat talaga yung mayroon tayong provide ng machinery. Katulad ngayon, yung sa pag-ani, wala ka nang makita na sa pag-ani ng palay, kunti na lang. Kung tutusin, marami namang mahihirap. Kaso, nag-aasa na sila sa ng government bigay yung mga kahit na yung mga farmers, hindi na masyadong kasi mahirap talaga ang trabaho ng farmers Tapos hindi pa masyadong pupugusan ng government. That's all po sir. Thank you so much po. Good luck na sa